Ang binabalak talaga ng front office ng Lakers magkaroon sila ng malaking cap space para sa malaking trade na pwedeng mangyari sa 2026. Ito yung season na nakikita ng maraming mga analyst na pwedeng maraming mga superstar ang maging available sa trade market. Katulad na lang rin ngayon ng ginagawang pagtitipid ng Warriors sa cap flexibility nila, kaya parang natutulog na lang itong si Dunleavy para lang magkaroon ng additional superstar sa susunod na trade season. Kaya nakikita na ang Lakers nag-iipon na rin na ngayon ng mga asset at draft picks para maging suporta sa magiging future ni Luka. Nag-resign si Jackson Hayes ng contract, kinuha nila si DeAndre Ayton. Kasunod niyan, kinuha rin nila itong wing na si Jake Larabaya, pero nakikitang hindi pa rin nga sapat ang defensive depth ng Lakers ngayon. Tapos nare-report pa na gusto mismo nitong si Ayton na maglaro sa power forward position. Mukhang tama na talaga yung desisyon na umalis ni Lolo Bron ngayon sa Lakers, dahil kulang pa rin ang Lakers ng two-way players para makasabay sa top western contenders, lalo na ngayon na mas nagiging competitive ang mga teams mismo dito sa western. Ito yung conference ngayon na mas inaabangan para sa susunod na season. Nakikita kasi na hindi sapat para kay LBJ ang roster na nabuild ng Lakers ngayong sa off-season, dahil ang gusto ni LBJ na magkaroon ng high-level roster ang Lakers na may potential na maging champion contender, dahil sa plano nga nito na makakuha pa at least isang ring para sa 23 season niya, dahil desidido na talaga to na bago magretiro makakuha pa ng championship title. Dahil kung matatandaan natin, last season nag-pay cut na yan ng mahigit sa 2.5 million sa salary niya para lang makatulong sa Lakers na makapag-sign ng players gamit ang taxpayer mid-level exception, yung 5.2 million ngayon mga parekoy na nagamit nila para sa signing nitong si DeAndre Ayton at Jake Larabaya. Hindi kumbinsido dito si LBJ kay DeAndre Ayton, nakuha lang ng Lakers yan dahil sa buyout contract, binitawan ng Portland yan. May issue pa ngayon na lumalabas na walang respond itong si LBJ sa mga message ni Ayton. Issue yan mga parekoy. Ang Lakers ngayon malinaw na nasa rebuilding para sa magiging future nila mismo sa kamay nitong si Luka Doncic. At pwede nga gumawa ng malaking hakbang ang Lakers, pwedeng signing contract o trade mga parekoy para makakuha ng star player o talent na magiging kasama nitong si Luka na bubuo sa pagiging champion contender ng Lakers. And aasahan mo na 1 to 2 years from now pwedeng mangyari yan. Yan ang nakikitang hakbang o plano na gagawin ng Lakers, kaya nga hindi na rin nila binigyan ng extension contract itong si LBJ o kahit short term na contract mga parekoy hindi nga binigyan itong si Lolo Bron, na sinasabi ng mga analyst na mismong disrespect ang ginawa ng Lakers dyan. Ngayon wala na silang pakialam kay LBJ dahil meron na silang Luka. Di lang natin alam, lalo't si Luka sa Dallas isang beses lang naman umabot sa finals kontra Boston, at nangyari pa yan mismo since nang makuha ng Dallas itong si Kyrie at maugnay lang dito kay Luka. Kaya yung sagot nitong si Nico Harrison sa fanbase ng Dallas hindi naman nga raw niya trinade yung player na nagdala sa kanila sa finals. Minimin lang nito na si Irving ang nagdala sa kanila sa finals at hindi si Luka na trinade niya. Si Ayton malaki ang contribution sa loob sa pamamagitan ng rebounding at rim protection. Isang urgent need talaga yan ng Lakers at nakikitang magiging fit para kay Luka. Lalo na yung synergy ng mga to. Si Larabaya nagdadala ng isang magandang shooting at potential na pagiging youngstar na nakapokus sa pangangailangan ng spacing at wing depth. Kaya nakakapagtaka bakit nag-sign pa sila ng isang backcourt player. Meron naman sila sa roster na Dalton Knecht at Austin Reeves. So malamang sa malamang talaga suporta yan kung sakaling magdesisyon itong si Reeves na sumunod sa pag-alis ni LBJ. At gagamitin nila itong si Dalton Knecht bilang isang trade filler kung si LBJ magagamit lang nila sa buyout dahil nga walang team ang interesado sa trade ni LBJ at gusto lang siyang makuha sa isang buyout contract. Yan talaga panigurado ang balak nitong Lakers. Susunod si LBJ sa pag-alis, kaya meron silang reserba na Jake Larabaya. Dahil itong si Dalton Knecht isa lang naman sa mga trade fillers at hindi yan yung pinaka main trade piece nila.
Hindi naman ganong kahirap basahin ngayon yung nagiging movement ng Lakers mga pare ko, lalo na kung nakatutok tayo sa galaw ng mga yan. Nakikita kasi hanggang ngayon active pa rin ng Lakers sa posibilidad ng mga trade, lalo na kung makikita ng mga to na mas magle-level up pa ng mataas ang roster nila. Handa nga ang mga to na magbitaw ng mga asset at expiring contract. Kung sino ba yung mga expiring nila, pwedeng maging interesado pa yung mga teams. Nandyan sila Hachimura, Maxi Kleber at Gabe Vincent. Kasama nga itong si Dalton Knecht na trade fillers. At yung mga draft picks, kaya kung gugustuhin lang talaga ng Lakers na makakuha pa ng talent o star player na magiging available sa market o sa mga trade talks, paniguradong makakagawa pa ang mga yan. And instant dyan, sa oras na mawala sa roster si LBJ, paniguradong mas lalong luluwag ang cap flexibility ng mga to. Kaya panigurado na kaya pa ng mga to na bigyan si Luka ng isang high caliber na player na mas magpapasolid pa sa roster nila sa future. Kaya ang Lakers talaga malinaw na walang interest na patagalin pa sa kanila itong si Lolo Bron, lalo na sa hindi pagbigay ng mga extension contract. Dahil hindi rin naman nila basta-basta matitrade itong si LBJ dahil sa player option nito no mayroong kasamang no trade clause. Kaya kailangan din ng Lakers ang magiging desisyon ni LBJ. Sa report, mahihirapan ang mga teams na makakuha si LBJ dahil sa laki ng annual salary nito na umaabot nga sa 52 million. Active yan ngayon. Dahil sa trade walang mga teams ang handang magbigay ng mga asset o draft picks o malaking annual salary para lang makuha itong si Lolo Bron. Hindi dahil sa performance o averaging nito, kung hindi dahil sa edad, dahil pwedeng maging maliit na lang yung return ng team na makakakuha kay LBJ, lalo na kung 1 to 2 season na lang talaga ang itatagal ng karir niyan sa NBA. Kaya nagdadalawang isip yung mga teams na sugalan itong si LBJ sa isang trade. Dahil kung buyout naman, makukuha nila itong si LBJ nang hindi nagsasakripisyo ng mga asset o draft picks, plus minimal pa yung mabibigay nila na salary dyan. Kaya nga yung mga team tulad ng Cleveland, New York Knicks at Dallas interesado lang talaga sa buyout contract para kay LBJ. Kaya nga kung desidido daw itong si LBJ sa buyout, magiging pabor sa kanya yan dahil siya mismo yung pwedeng mamili ng teams na gusto niyang paglaruan sa susunod na season kung iba-buyout niya lang nga yung contract niya dito sa Lakers. Dahil ang Lakers magiging pabor din sa kanila yung buyout na yan dahil hindi na makukuha ni LBJ ng buo yung player option niya para sa 25 to 26 season. At mangyayari pa talaga yung plano ng Lakers na makapagpaluwag sa kanilang cap flexibility para nga sa susunod na season at makapaghanda sila ng malaking halaga sa cap space para makakuha ng superstar sa isang trade na maiko-combine nila dito kay Luka Doncic. Hindi malabong mangyari yan lalo na ngayon na hindi nga nakikita ni LBJ na sapat sa pagiging champion contender yung na-rebuild na roster ng Lakers sa pamamagitan sa pagkuha kay DeAndre Ayton at Jake Larabaya. Dahil nga mas pinaghahandaan ngayon ng Lakers yung magiging future nila at mag-focus sa retooling sa roster sa paligid mismo nitong si Luka Doncic. Kaya nakikita na rin ng mga analyst na hindi malabong mangyari ang partway sa pagitan nitong si LBJ at ng Lakers